Si dating senador Opo. at DOJ Secretary Laila De Lima, 2015 Okay. annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Audit of cash advances for confidential expenses. Akalain mo? Akalain mo naman, sa dinami-dami ng observations na pwedeng gawin ng COA, ito yung unang sumambulat? Oy, Franz Castro, di ba ang hilig mong i-quote yung Joint Circular? Ang Joint Circular number 2015-01. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... 5,000 pesos. Okay. It's, there's a... hindi... Ano ganda mo sige? Hindi, mukha akong bangal. Para naman bangal. Right, so nagbabalik ho tayo mga kabitaan at dire-diretso na ho tayong magbibigay ng diskusyon at impormasyon, komprehensibo ng mga balita at impormasyon mga kabitaan dito sa reaction video ng Danagan Balita News Update. At huwag kalimutan ho mga kabitaan, mag-subscribe na para lagi tayong updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. Yung impormasyon natin ngayon, patungkol ito sa 2015 Annual Audit Report nga kung saan po ay involved dito si Laila De Lima mga kabalitaan. Ba't po ba involved? Dahil po lumabas sa report na noong 2015, noong siya pa ay nasa Department of Justice, ay ito po yung report ng confidential fund ni Laila De Lima mga kabalitaan. Nung siya ay nasa Department of Justice pa. So, magkano ho ba yung kanyang unliquidated confidential fund na no disbursement voucher? Tumataginting ho sa 91.8 million na hindi pa po naimbestigahan hanggang ngayon. Meron pa po yung isa, 120 million unliquidated cash advance mula pa rin ho sa kanyang confidential fund na hindi ho nagbibigay ng resibo. At hanggang ngayon, hindi pa rin ho ito naimbestigahan ho. Tanong ho natin dyan, ba't ganun kalakas si Laila De Lima? Sinong protector nito? Sino ba ang kanyang inaasahan na protekta sa kanya para hindi ho siya maimbestigahan patungkol ho sa unliquidated na mga perang kinuha niya ho sa Department of Justice sa kanyang confidential funds? 91.8 million, 120 million, nako, disgrasya tayo dyan mga kabaitaan. Tapos Inday Sara Duterte, sasabihan nyo na corrupt. Nilulustay lang yung pera ng kanyang confidential fund sa Office of the Vice President. Yun, kayo lang pala ang may ginagawang kalukuhan dyan. Kahiya ho kayo, nakakahiya ho talaga kayo. Kung naitulong nyo to sa mga taong bayan, siguro marami pang nakikinabang nito mga kabalitaan. Anyways, hindi na tayo magtatagal pa dito mga kabalitaan. At ito na nga, at ipaparinig ko po sa inyo si Attorney Senador Rodante Marcoleta at isusunod natin itong si Sasot mga kabalitaan dahil nandito yung kabuang detalye ho sa kanyang pagpapaliwanag at komentaryo na patungkol ho dito sa kalukuhan ni Laila De Lima mga kabalitaan. Pero ito yung nakakapanggigil. Ito hindi nyo na alam. Si dating senador at DOJ Secretary Laila De Lima, nung hindi pa siya senador, naging Justice Secretary siya. Hanggang 2015, di ba? Pero nung i-audit ng COA, 2015, annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Paano ni De Lima yan? 2015 annual audit. Annual audit report. COA na yan, Kong. COA. Madali, pupunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ano po ng Department of Justice. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to.
Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kinocover. Pero ito wala eh. Walang resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Opo. Cash advance. Oh. Kaya nga pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. Ayun. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. O ano sasabihin mo dyan? So, kung- Ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Oho. Yung 400 other offices, libre na. Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin, makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo yung vice presidente? O hindi ba politika? Mukhang Politika lang. Marinaw na marinaw ko. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation. Oo. Ngayon pala, impeachment. Maski saan mo kwentahin eh. Kalalaya lang sa kulungan ni si Laila de Lima. Kasi isa rin to sa mga noisy, no? Isa rin to sa mga noisy. Okay, super noisy. Okay. Ngayon, issue nila yung confidential funds. Tama naman, sumasang-ayon naman kami. Ang pera ng taong bayan ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Kaya dapat halughugin. Sabi nga ni Senator Risa Ontiveros na these are public funds. Kailangan may transparency, accountability, di ba? Kaya inspired kami sa mga kakampings, no? Na katulad ni Senator Risa Ontiveros. Pero dapat, Madam Risa, hindi ka selective. Dapat, kung confidential funds ang issue, dapat lahat, dapat kahit kakampi mo. Hindi yung pipili ka lang ng isa at yung pipiliin mo yung malakas sa 2028, kaya yun lang yung tututukan mo. Tapos yung talagang bubusisiin mo talaga hanggang kahit sa paano winidraw sa bangko. Di ba ganyan sila? Hanggang sa kung paano winidraw sa bangko yung pera, ganyan. So ngayon, na-inspire naman kami sa inyo, confidential funds. O di hinalugog namin ang confidential funds, di ba? Sabi ni Laila de Lima, plunder daw, di ba? Plunder daw itong kay Vice President Sara Duterte na ongoing pa ang audit. Ongoing, ibig sabihin, hindi pa tapos ang audit. Aabot pa yun ng Supreme Court. Ibig sabihin, hindi pa yun final and executory. Ano lang sila, nagmamadali lang talaga sila. Bakit sila nagmamadali? Kasi papalapit na yung 2028. Pero dahil nga inspired kami sa inyo na halugugin ng confidential funds at plunder naman daw itong issue na ito, sabi ni Laila de Lima, di pinuntahan natin yung 2015 audit report ng Department of Justice at nakakaloka. Nakakaloka, Laila. May confidential funds issue ka rin pala, be. Ay ang QR code na yan, dinownload ko na yung COA audit report na ating i-discuss dito. Ayan, pwede nyong picturean nyo muna yan para mamaya, scan nyo, ma-download nyo sa Google Drive. Nilagay ko na sa Google Drive. Yung ayaw naman ganyan, pwede kayong pumunta sa website ng COA, coa.gov.ph, tapos puntahan yung audit reports. Puntahan nyo yung DOJ, at puntahan nyo yung 2015 COA audit report. Okay. Ngayon, eto. So, pag pinuntahan nyo yung file, pupuntahan nyo yung file ng observations and recommendations. Ang unang-unang sumambulat sa akin, mga kababayan, mga kakamping na rurok ng moralidad, sa observations ng 2015 COA audit report ng DOJ under sa inyong patron saint na kakamping na si Laila de Lima, ay ito, audit of cash advances for confidential expenses. Akalain mo naman, sa tinami-dami ng observations na pwedeng gawin ng COA, ito yung unang sumambulat?
O yung QR code na yan na yung, dinownload ko na yung file ng COA para hindi na kayo mahirapan. Dinownload ko na yan, nilagay ko sa Google Drive. O basahin natin ito, English muna ha, mga ka-moistures, tapos tatagalogin natin ito para maintindihan ng lahat. I-share nyo ito sa inyong mga kamag-anak nang makita nila kung paano nila sinasalaula ang utak ng sambayanang Pilipino. Okay? Share nyo sa inyong mga chat group ngayon na, sa inyong mga page, sa inyong mga Facebook groups. Okay? O, basahin natin sa English muna. Disbursement vouchers. Ay, para dapat Laila de Lima. Disbursement vouchers covering cash advances for confidential funds aggregating 91,896,060.75 as of December 31, 2015 were not submitted to the COA audit team leader for post-audit, contrary to Section 6.1.8.4 of Joint Circular Number 2015-01, dated January 8, 2015. Ito na nga bang sinasabi ko, anak ng pating at tinapa at patis. Malinaw, tagalogin natin. Okay, ano yung disbursement vouchers? Ito yung disbursement vouchers, ito yung authorization, no? Ito yung dinidiscuss nila ngayon sa Kongreso, yung disbursement vouchers. Bakit walang disbursement vouchers ito, Emerut? Nasaan si Mary Grace Piatos? Ay putang ina, kayo mga kakamping, hindi na kayo nahiya sa mga balat ninyo? 91.8 million? Walang disbursement vouchers? Oh, ano ba yung Joint Circular Number 2015-01 dated January 8, 2015? Oy, Franz Castro, di ba ang hilig mong i-quote yung Joint Circular ng 2015, Emerut na na-violate. Hindi na-violate. Na-violate ang Joint Circular Number 2015-01. O ito, sabi na ng OWA. O, violation daw ito ng Section 6.1.8.4 ng Joint Circular Number 2015-01. Eh bakit hindi ka nagsasalita? Franz Castro, kayo sa Makabayan Black. Alam ko kasi kung matindi kayo nagsasalita noon laban kay Laila de Lima. Dahil ang tita ni Laila de Lima ay kapatid ng asawa ng leader ninyong si Joma Sison. That is actually fact. Oh, 91.8 million ng confidential funds ay walang disbursement vouchers? Naku, Laila, baka bumalikan ito sa kulungan. Oh, next. Hindi pa tapos, mga bes. Hindi pa tapos. Oh, ano pa sabi ng COA sa'yo, Laila? Cash advances for CF is confidential funds, were not liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target of completion of the activity or at year end. Contrary to Section 62.2 of Joint Circular Number 2015-01. Moreover, SDOs, ibig sabihin po ng SDOs ay Special Disbursing Officer, were granted subsequent cash advances despite non-submission of liquidation reports of previous cash advances in violation of Section 6.1.5 of said circular. Ito na nga bang sinasabi ko anak ng tinapat-pating at tinapat-patis. Hindi ka pala nagli-liquidate, Laila de Lima, ng tama ng confidential funds mo nung Justice Secretary kang hitag ka? Ito sabi ng COA, oh.
mga cash advances daw ng confidential funds mo noon ay hindi na liquidate within 30 days after every quarter or ayon sa approved target ng date of completion ng aktibidades or sa katapusan ng taon. At ito raw, Laila de Lima, ay isang malaking violation ng Section 6.2.2 ng Joint Circular Number 2015-01. Ayan ang QR code ng SCOA report. Pwede nyo i-fact check o yung mga nanonood ng mainstream media. Kung hindi kayo nabubusalan, dapat ibalita nyo to. Dahil kung hindi nyo ito ibabalita, ay wasak na naman kayo. Wasak na naman ang credibility ninyo. O, di ba? Oh, can you imagine? Mali ang liquidation mo, mare. May issue ka pala sa confidential liquidation ng confidential fund, Laila. Diyos mio Santissima Trinidad. Oh, ano pa ba? Meron pa ata ito si Laila. Ay, ano to? Oh, meron na naman ang observation ng COA, 2015 COA audit observations ng DOJ. Verification and analysis of the account advances to Special Disbursing Officer showed that from January 1 to December 31, 2015, cash advances under the confidential fund were granted to Special Disbursing Officers or SDOs in the total amount of 173,755,064.92. Okay. Of this amount, only 49,943,81.57 was liquidated, as evidenced by the transmittal letters received by COA ICFAO, leaving an unliquidated balance of 123,811,983.35. Anak naman to ng saba. Laila, may violation na ba yan? 123.8 million ay hindi liquidated sa confidential funds mo noong pagkatapos ng taon, December 31, 2015. Oh, tangina, what in the hell, Mary Grace Piatos, is this sorcery, Laila? Oh, transmittal letters, okay na pala sa liquidation nung panahon mo, te. Pareho lang naman ang sinusunod din yung batas, oh. Pero ikaw, 123.8 million, hindi liquidated ang cash advances. Ano to? Asan yung perang yan? Oh. Alam ko na isasagot nyo dito na hindi, Sans. Niliquidate naman pagkatapos nasita ng COA. Wait. So may pwede palang ganun. Pwede palang i-liquidate afterwards, masita ng COA. O di ba yan ang minabato nyo kay Sarah? Na hindi proper yung liquidation? O ikaw dito, 123.8 million? Ate Laila, ano ba to? Frailties of a woman din ba ito? O, malinaw naman ang sinabi ng COA. O, December 31, 2015, meron kang 123.8 unliquidated. Oh, bakit? Anong pinagpuputok ng butsi mo dyan, Laila? Pwede palang transmittal letters din. 14, kita mo na. Ano yan? Bakit ka masyadong noisy? Ate Laila, mga kakamping. Kailangan matining ang boses natin para katulad natin sila mga pa-virgin. Di ba ganyan sila magsalita? Nasa si Mary Grace Piatos. Actually, nasa nito 123.8 million na unliquidated sa confidential funds mo sa Laila. Madam Laila,
Hindi po ito fake news. Paki-download po mga kababayan, no? Ang COA report, ayan na ang ating QR code. Asan ito, mga Bex? Oh, ano na, mga kakampings? Ikukulong din ba natin si Laila? Okay lang naman ako na ikulong si Sarah, pero sama sila. Di ba? Hindi mo pwede ikukulong si Sarah, si Laila malaya. Hindi pwede, dapat sabay. O, di ba? Di ba? Dapat sabay. Dapat tama, di ba? Kung ikukulong si Sarah dahil sa confidential funds, dapat si Laila din ikulong. O, pwede sila to, magsama sila. Kung gusto ninyo, okay lang naman sa amin. Di ba? Pero hindi po pwede. Yung sasabihin ninyo, hindi ginagamit lang namin si Sarah as example. Mali kayo dyan. Ang example, dapat yung mas malaki na violation. Diba? 123.8 million ang liquidated nung December, pagkatapos ng taon sa Laila. Bakla ka na. Ate, ano ba yan? Ewan ko ba? Pakishare to, mems. Pakishare nyo na to para malaman ng mga kamag-anak nyo sa Pilipinas ang totoong nangyayari. 123.8 million. Laila, confidential funds mo. Hindi liquidated. O, yung 49.9 million, transmittal letters lang? Ha? Pwede na pala yan? Pag kayo pala, kayo mga kakamping, pag mga kakamping ninyo, ha, makinig kayo sa akin mga kakamping, ha, pag kakamping ninyo, pwedeng transmittal letters. Oh, transmittal letters, pwede. Pero pag hindi ninyo kakampi, hindi po pwede yung transmittal letters. Oh, pag kayo pala, kayo mga kakamping, pag mga kakamping ninyo, ha, makinig kayo sa akin mga kakamping, ha, pag kakamping ninyo, pwedeng transmittal letters. Oh, transmittal letters, pwede. Pero pag hindi ninyo kakampi, hindi po pwede yung transmittal letters. Oh, pwede pala sa inyo yan na may unliquidated na confidential funds. 123.8 million. Oh, bakit kayo hindi nagagalit dyan, mga kakamping? Ano yung moralidad ninyo? Tapos kami mga Dutertista yung sinasabi ninyo na, ano to? Wala kaming moralidad? Ate, hindi kami naglilinis-linisan. Hindi kami mga pa-virgin pokpok. Ang mga Dutertista ay hindi pa-virgin pokpok. Kayo, mga pa-virgin pokpok. Oh, alam niyo mga pa-virgin pokpok nung high school? Yung sa harapan mo pa-virgin. Tapos pag nasita mong nagpupokpok sa likuran, magagalit. Sasabihin, huwag mong baguhin. Huwag mong baguhin ang usapan. Anong usapan? Ang usapan, confidential funds. On topic ito. Oh. Diba? On topic. Confidential funds. Sabi nyo, pag-usapan lahat ng confidential funds. O di pag-usapan din natin yung sa inyo. Oh. Kung ikukulong yung iba, ikukulong din dapat kayo. Okay lang naman sa amin yan. Diba? Kung lahat kayo nagkasala, diba? Actually nga dapat ang parusa dito, para nung panahon ng mga ninuno natin, yung papakain yung itatali sa puno tapos papakain sa langgam. Dapat, dapat yung number ng langgam na ilalagay sa katawan mo, kasing dami ng unliquidated. Alam mo, kay Laila, 123.8 million unliquidated na confidential funds. So, dapat si Laila, 123.8 million. O, ilan daw kay Sarah? 70? O, okay na yan, Sarah, 70 million na langgam. Kay Laila, 123.8 million na langgam. O, i-download nyo na yan. O, yung mga TikToker, pag-usapan ninyo yan. Ayaw pag-usapan ng mga kakamping. Actually, mga kakampings, maniniwala na ako sa laban ninyo. Maliliwala na ako. Actually, parang sabi ko nga,
My God, napakadangal naman ng mga kakamping. Sila na ang rurok ng intellectual and moral evolution sa Pilipinas. Actually, ano na ako, parang gusto ko nang bumaliktad ganyan. Kasi nga parang, shit, yung kakampings na lang talaga ang maaasahan natin para sa moralidad. Hinihintay ko to na ilabas ninyo kakamping Hinihintay ko na parang gusto ko, alam mo yung siguro pag sinigaw nyo no, na, si Sara ikulong. Tapos isigaw nyo rin, dapat si Laila din ikulong. Siguro nag-let Lenny lead. Siguro nag-let Lenny lead kami, no? Diba? Pero hindi ganun ang ginawa ninyo. Kaya alam na namin yung mga galawang ganyan. Yan yung mga galawang do as I say but not do as I don't do as I do. Do as I say but don't do as I do. Ibig sabihin, pa-virgin pokpok. Download nyo na yan. Laila, dito fake news. Galing to sa COA audit report ng 2015 ng Department of Justice. Huwag kang magmaang-maangan dyan. Pasalamat ka, kakampi mo ang Pasalamat. Kasi mautak din to si Laila, no? Patapos na kasi to, 2015, 2016, tumakbo siyang senador. So 2015, si ate mo, nag-resign niya ng October. Siyempre, hindi na siya mahabol. Hindi na siya DOJ secretary. The moves mo ate the moves. Pero may iniwang 123.8 million. Sasabihin mo hindi mo responsibilidad 'yan. Actually, gusto ko gamitin ang favorite word na ginagamit ng mga kamping laban kay Sara. Command responsibility. Hindi, may command responsibility dyan si Sara kahit sa pag-withdraw ng pera sa land bank. Kasalanan niya yan. Ina-apply lang naman namin ang inyong intellectual framework. Hindi ba? Bawal pala yan. Kayo lang pala ang pwedeng mag-apply niyan. Aba, ano to? Ang birth certificate ninyo, mga magulang ninyo, si Mama Mary? Yun po, napapakinggan nyo na at napanood nyo si Sas Sasot. Nako, talagang magigimbal yung buong mundo dito sa balitang ito. Hindi na ako magko-comment dahil naipiliwanag na ho ng gusto ni Ma'am Sas Sasot. Nako, napakalaki yung pera. Kung naitulong to sa taong bayan, siguro marami hong sasaya. Maraming gaganda yung buhay nito kung talagang ginamit to sa gusto tong pera na to, mga kabalitaan. Ba't si Sara Duterte lang yung inimbestigahan? Ba't hindi ito inimbestigahan si Laila de Lima? Sino bang kapit nito? Malaking nagpapabango yata to ni President Bongbong Marcos. Anyways, so mag-comment na ho sa baba para ho malaman natin kung ano yung mga komento, reaksyon at suhestyon, mga kabalitaan. Dahil ako po ay magpapaalam na matsalamun sa inyong lahat, sa lahat ng mga OFW overseas Filipino workers na ngayon ay laging nanonood sa ating reaction video. Matsalam ng marami ho sa inyong lahat. Sa muli, ako ay magpapaalam. Magkita-kits tayo sa susunod pa mga oras dahil tayo ay magbabalik ko, mga kabalitaan. To God be the glory. Mwah-mwah. Chip-chip. Peace out.